kilalanin natin ang isang non-government organization na hindi lang nagbibigay ng kaalaman, kundi nagdadala din ng pag-asa sa mga bulubunduking lugar kung saan naroroon ang mga kababayan nating Aita. Panoorin po natin to. Ang edukasyon ay isa sa mga hindi matatawarang yaman na maaring makamit ng isang tao, ngunit hindi lahat ay nabibigyan ng pagkakataon makapag-aral, lalo na ang ilan sa miyembro ng ating mga katutubong komunidad. Ito ang suliranin na pinagsisikapang tugunan ng Liwanag at Dunong Project, kung saan buong pusong naglalaan ng oras ang volunteers upang maghatid ng kaalaman sa labas ng 4 na sulok ng paaralan. Sa pamamagitan ng pagtuturo ng pagbasa, pagsulat at iba pang mahalagang aral, unti-unting nabubuksan ng maraming pagkakataon para sa kanila. Kaya naman, alamin natin kung paano nagsisilbing instrumento ang proyektong ito sa pagbibigay ng pag-asa at mas maliwanag na kinabukasan para sa ating mga katutubo. Dito lang sa Rise and Shine, Pilipinas! Mga ka-RSP, makibahagi tayo sa kanilang misyon. Kasama natin via Zoom ang Advocacy Officer ng Liwanag at Dunong, Ma'am Maningning Vlog. Magandang umaga po sa inyo. Good morning. Okay, wala po kayong audio, ma'am. Nakamute po ata kayo, ma'am. Hindi po namin kayo naririnig. Ayan, wala po kami naririnig, ma'am. Alright. Okay, susubukan natin na balikan yung si ma'am. Si Miss Bilog. Bilog, no? Yes. Para makapanayam natin siya. Test. Ito po, meron na? Ayan na. Test. Ayan. Ayan po, magandang umaga po sa inyo at sa lahat po ng ating sumusubaybay sa atin ngayon. Yun. Okay, ma'am, sinubok po ang teamwork at ito Miss Bilog, ano? Paano po nagsimula ang Liwanag at Dunong? Ano po yung naging motivation ninyo para simulan ang samahang ito? Okay po. Bali nagsimula po kasi kami, mas po kami, kinikilala natin yung mga katutubong Aita kasi wala naman talagang mga impormasyon talaga tungkol sa kanila, no? Mas yung sila ay maliit, saratang ilong, namamalimos, parang ganun lang. So ang aming pong grupo ay nakikipamuhay talaga kami sa mga katutubong Aita, kinikilala namin sila, at kung merong mga pangangailangan, mas maganda kasi yung hindi doon sa perception lang natin, kundi doon sa komunidad. So habang kami ay nakikipamuhay doon sa mga katutubong Aita, actually, dito natin na mas nakita yung kanilang mga struggles, At actually, 3 nanay yung lumapit sa amin. Ang mga Aita kasi talagang hindi kanila kayang tignan sa mata dahil ganun kaliit yung pagtingin nila sa kanilang sarili with years of discrimination, with years of pang-aapi talaga sa kanila, no? Pero yung 3 nanay, lakas loob silang lumapit sa amin at tinanong nila, that time kasi tinuturuan namin yung mga bata, simple tutorial lang. Pero yun, lumapit sa amin yung 3 nanay, sabi nila, yung mga bata lang daw ba yung tuturuan. Nung tinanong namin kung bakit, gusto pala nilang matutong magbasa, magsulat at magkwenta. Hindi namin makakalimutan yung 3 rason na ibinigay nila, na ito rin yung nagpasimula talaga at nagsulong dito sa proyekto. Yung unang nanay, si Nanay Lorena, sabi niya, gusto lang daw talaga niyang masulat yung pangalan ng anak niya. Kasi may school naman talaga yung mga anak nila, pero pag tuwing pumupunta siya doon, ni simple forms, hindi niya kayang fill outan, ni enroll yung anak niya, hindi niya kaya. At mas lalo siyang pinagtatawanan doon. Kumbaga, nawawalan siya ng dangal. Pangalawa po, yung isang nanay naman, si Nanay Aiza, siya ay nagtitinda sa bayan. Napakasipag niya magtinda sa bayan. Ngunit pag nandun siya, sinasabi ng mga tao, dito na tayo bumili sa mga Aita. Hindi sila marunong mag-compute, madadaya natin sila. At yung pangatlong rason po, maraming pumupunta talaga sa communities nila na may mga dalang papel na hindi naman nila nababasa at lagi sinasabi, for food support lang ito, mag-thumb mark na lang kayo. And pag ginawa nila yon, before they know it, naibenta na pala nila yung kanilang lupa or pumayag na pala sila sa mga ganitong iba't ibang mga proyekto na hindi naman sila aware. So with those 3 reasons po, kami kasi galing kami talagang Maynila, ako Las Piñas, pero
sapat yung tatlong rason po para ma-push natin na basic literacy yung kanilang pangangailangan, gawin natin, pagsikapan natin. Bagamat magkakalayo po, dito natin sinimulan yung Liwanag at Dunong project. Pero yun nga po, marami ring mga suliraning kagaya niyan. Ang edukasyon naman kasi talaga dapat mapagpalaya siya, So, nagiging hadlang sa mga katutubo yung hindi pagkontekstwalisa sa kanilang mga pinag-aaralan. Nung una nga po, nagpatawag kami ng volunteers na mga teachers, ganyan. Pero yung ginawa namin curriculum, hindi siya naging epektibo talaga dun sa komunidad kasi nga po hindi siya naayon sa kultura at kanilang pamumuhay. Kaya yun naman po ang nagbukas sa amin para mas lalong kilalanin at makipagrelasyon sa mga katutubong Aita para makontekstwalisa, ngayon po, nasa year 4 na tayo ng Liwanag at Dunong. Yung nanay na nagsabi na gusto lang niya maisulat yung pangalan ng anak niya. Actually, may recognition day po kami na naputol lang nung Sunday. Pero kasi dahil malakas yung ulan, itutuloy po namin muli ngayong Sunday na yung nagsabi na hindi niya maisulat yung pangalan ng anak niya ay na-awardan po siya ng isa sa gawad panulat, kasi napakahusay na po niya magsulat ngayon at magbasa. Pinaka-success na rin po siguro ng programa ay ngayon kaya na tayong tignan ng mga katutubo sa mata. Dahil ang edukasyon naman dapat na-empower ka talaga niya, na maramdaman mo na tayo ay pantay. Opo. So, Ms. yun Vilog, naman po yung ating programa. Yes. Ma'am, maliban po dun sa pakipamuhay niyo po sa mga kababayan nating Aita at dun sa pagtuturo niyo nga po sa literacy, sa pagbabasa, pagsusulat at pagkikwenta, ano pa po yung mga ibang aktibidad na meron tayo para sa ating mga kabataan doon, maging sa mga adult na Aita? Ayan. So, madami po, So, bukod po doon ay tayo ay mayroong tinatawag na Lakbay Bahay program kung saan talagang pinupuntahan natin yung ating mga katutubo sa kanilang mga bahay-bahay. Isa po itong programa ng tinatawag nating paglapit dahil over the years, wala po talagang lumalapit sa ating mga katutubong Aita. Isa siguro sa pinaka tumatak sa akin noong isang experience, nung sabi nung isang katutubong Aita na bukod doon sa mga material na bagay, kasi sa hirap ng buhay, talagang napakahalaga ng material na bagay. Pero ang banggit niya, sa lahat ng pumupunta dito, kayo lang yung nakipagkwentuhan sa amin, kayo lang yung kumain ng kinakain namin, kayo lang yung inalam yung aming kalagayan talaga dito. Mula po doon kasi sa paglapit, nakakagawa tayo ng ibang mga programa katulad ng nakakapanawagan tayo ng medical mission. Pero yung nakabatay sa kanilang kultura, tinatanggal po natin yung Messiah complex talaga. Kasi yung mga katutubo, meron po silang mayaman na indigenous knowledge. Napakahusay po, ang tatalino talaga nila. Wala lang po talagang suporta. Okay, ma'am. So yun mula po doon, nagkakaroon. Alright, ma'am, bilang panghuli po, yung mga gusto pong tumulong, magbigay ng tulong, paano po sila makikipag-ugnayan sa inyo? Kasi maganda Ayun, yan po kasi unang-una po is how can... Salamat po. Ayun, una-una po is how can we serve a community that we do not know, So bago po tayo tumulong, mahalaga na kilalanin po muna natin sila. Samahan niyo po kami, Liwanag at Dunong. Weekly po, rain or shine, nandito po tayo, pupunta po tayo sa katutubong komunidad. Ayan po, ngayon, sarado na yung ating slot sa June 7, pero weekly po yan. Message nyo lamang po kami sa Liwanag at Dunong. At from time to time, nagpo-post po kami ng mga pangangailangang material. Wala pong malaki o maliit sa dakilang layunin. So, yun po, sama-sama po natin suportahan ang ating mga katutubo. Yes, sa Liwanag at Dunong sa Facebook at Instagram. Sama-sama po natin suportahan, gaya ng sabi ni Ms. Vilog, ang mga proyekto at programa ng Liwanag at Dunong. Muli, nakasama natin ang kanilang Advocacy Officer, Maningning Vilog. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat. Salamat po.